Good morning, good day po sa ating mga online viewers sa simbahan. So right now, just want to invite you sa pag-praise kay God, worship kay Lord, and you can worship the Lord in your own place right now. At samahan niyo po kami. One, I
Ang mga pagkakataon, ang mga pagkakataon, ang mga maging sitwasyon, bigay ng pag-ibig. Ang mga maging panahon, ang mga pagkakataon, ang mga maging sitwasyon, bigay ng pag-ibig.
para ma-exercise natin yung faith natin. Welcome, difficulties, and challenges. Faith grows through testing. Yung faith ay nag-grow yan sa pamamagitan ng testing. Ang pure gold, masasabi lang siyang pure at masasabi lang siyang gold pagka mawala na doon sa mix ng stone and putik. Kailangan mong durugin, kailangan mong salain, kailangan mong isalang sa apoy. People of God, sa life natin, ang daming testing. James chapter 1 verse 2 to 4. When troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for your great joy. Yung difficulties, yung challenges, opportunity pala siya to grow. Kaya kapag laging ang gusto mo lang yung masaya, ang gusto mo lang yung mga magagaan, hindi ka yan mag-grow. Kaya dapat ang i-welcome mo, hindi lamang presence ni Lord, kundi i-welcome mo din yung mga difficulties, yung mga challenges sa buhay mo. Sabihin natin, welcome, difficulties, and challenges. To deliver the Word God, please welcome Pastor Al Belga. Good morning everyone! Isang pinagpalang linggo na naman sa bawat isa sa atin. And nais ko muli na kayong lahat ay pasalamatan dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon na ang salita ng Diyos ay makarating muli sa inyong mga tahanan. Kaya nais ko lamang po na batiin ang isang pinagpalang umaga, pinagpalang tanghali, pinagpalang gabi sa inyong lahat na nandiyan sa inyong mga tahanan, na kasama ninyo ang inyong pamilya at kayo ay makikinig ng mensahe ng ating Panginoon. Kaya muli ay nais ko kayong pasalamatan, nais ko kayong i-acknowledge at nais kong i-recognize ang inyong bukas na tahanan at bukas na puso para sa salita ng ating Panginoon. Kaya bago natin pag-usapan ang salita ng Panginoon, ang mensahe ng Lord sa bawat isa sa atin, ay nais ko mag-declare na lahat ng pamilya, lahat ng mga parents, kasama ang kanilang mga anak, diyan sa inyong mga tahanan, kayong lahat ay pagpalain ng ating Panginoon. Ngayong umaga ay excited ako muli na dalhin sa inyong tahanan itong mensahe ng ating Panginoon. Pero bago ko ito sabihin sa inyo, bago natin pag-usapan, ay nais ko muna kayong kumustahin. Kumusta po kayong lahat diyan? And alam ko na lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. At alam ko din na ang bawat isa sa inyo ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon. Alam niyo ba, sa buhay natin ay marami tayong mga natatanggap na regalo, especially kung tayo ay nagse-celebrate ng ating birthday or nagse-celebrate ng ating wedding anniversary or kaya nagse-celebrate ng Christmas o kaya New Year. Yung mga celebration na yan na kasama tayo, madalas yung mga tao na special sa atin or special tayo sa kanila ay naghahanda sila ng regalo para bigyan tayo ng regalo. At nagiging masaya tayo kapag tumatanggap tayo ng regalo. Or kaya minsan kahit na hindi tayo yung tumatanggap, tayo naman yung naggagaya, tayo yung naghahanda ng regalo, nagiging masaya tayo. Dahil alam natin na yung tatanggap nito ay magiging masaya. Pero alam nyo ba, sa dami-daming regalo na ating tinanggap, maybe yung iba sa inyo ay nakatanggap na ng very expensive gift. Maybe yung iba sa inyo ay nakatanggap na ng regalo na sasakyan. Yung iba siguro sa inyo ay nakatanggap na ng mga mamahaling regalo tulad ng mga alahas. Yung iba sa inyo malamang ay nakatanggap na ng isang regalo na napakagandang bahay sa isang kilalang subdivision. So masasabi natin na wow, itong mga regalong ito ay the best. But today, ang regalo na ibibigay sa atin ng ating Panginoon ay higit sa lahat ng mga regalo na iyong tinanggap. Sapagkat
ang regalong ito ay tinatawag na the greatest gift of God. At alam niyo ba kung ano yun? The greatest gift of God for us is salvation. So today, yun yung pag-uusapan natin. Na ang the best na regalo na pwedeng matanggap ng isang tao habang siya'y nabubuhay sa mundong ito ay ang pagkalooban siya ng kaligtasan na mula sa ating Panginoon. Yun yung the best na regalo. At sa Bible, mayroong isang tao na nakatanggap ng ganitong uri ng regalo. Actually, hindi lang siya. Bagkus nagsimula sa kanya hanggang ang regalong ito ay tinanggap din ng kanyang pamilya. Kaya sa umagang ito ay dalhin ko po kayo at samahan ninyo ako sa Acts chapter 10 from verse 1 hanggang verse 8. Acts or sa Tagalog ay Gawa chapter 10 from verse 1 to 8. In Caesarea, there lived a Roman army officer named Cornelius, who was a captain of the Italian regiment. He was a devout, God-fearing man, as was everyone in his household. He gave generously to the poor and prayed regularly to God. One afternoon, about 3 o'clock, he had a vision in which he saw an angel of God coming toward him. Cornelius, the angel said. Cornelius stared at him in terror. "What is it, sir?" he asked the angel. And the angel replied, "Your prayers and gifts to the poor have been received by God as an offering. Now, send some men to Joppa and summon a man named Simon Peter. He is staying with Simon, a tanner, who lives near the seashore." As soon as the angel was gone, Cornelius called 2 of his household servants and a devout soldier, one of his personal attendants. He told them what had happened and sent them off to Joppa. So, para mas lalo natin ma-appreciate yung mga verses, pahintulutan niyo po ako na ipaliwanag muna sa inyo yung pinaka-background ng ating mga verses na binasa. So, ito ay isang story, hindi siya parable, bagkus ito ay true story na na-experience ng isang lalaki na ang pangalan ay si Cornelius. Itong si Cornelius ay isa siyang known na lalaki. Kumbaga, kilala siya doon sa kanilang lugar noong panahon na yon. Kilala siya dahil sa kanyang profession, dahil siya po ay isang soldier, at siya po ay God-fearing man. And this man is a religious man. Kasi sinabi po dito sa mga verses na binasa natin na itong si Cornelius ay everyday siya'y nananalangin. Siya po ay prayerful, at the same time siya po ay merong generous heart. Siya po ay merong kawang gawa. Talagang mahilig siyang tumulong doon sa mga taong medyo mahirap. Yung mga taong mahirap ay tinutulungan niya, at siya po ay isang tao na kilala ng dahil sa kanyang profesyon. So kung titignan natin, si Cornelius ay isang religious man,
isang man na siya po ay captain ng army nung time na yon sa Roman Empire. And he was a devout, God-fearing man. He was a generous to the poor, and he prayed regularly. So, ganun siya, katindi. Napakaganda ng kanyang pagkatao dahil makikita talaga natin na itong taong ito ay talagang malapit na sa Diyos base sa mga verses na ating binasa. Kaso nga lang, dito natin makikita sa verse na ito, nung siya'y nananalangin, ay nagkaroon siya ng isang pangitain. Ibig sabihin ng pangitain, ito ay vision at tinanggap niya na siya ay nananalangin. Ibig sabihin, natanggap niya yung vision na siya ay gising. So, hindi po siya nananaginip, hindi po dream, bagkos ang sabi sa binasa natin ay vision. At doon sa kanyang vision ay mayroong anghel na nagsalita sa kanya at tinawag ang kanyang pangalan. At inutusan siya na papuntahin ang kanyang servant doon sa Joppa at hanapin si Simon Peter or si Pedro. Bakit kaya pinapahanap ng anghel or bakit kaya pinapapunta ng anghel yung servant ni Cornelius kay Simon Peter? Kasi alam natin that time na si Simon Peter ay siya ay faithful disciple ni Jesus Christ. Si Peter ay alam niya yung pamamaraan kung paano maliligtas o paano magkaroon ng personal na relationship ang isang tao sa Diyos na walang iba kundi si Jesus. Noong time na ito, makikita natin na tama ang puso ni Cornelius. Siya ay mabait, siya ay relihiyoso, siya ay matulungin, pero mayroong kulang sa kanya. At ang kulang sa kanya, hindi niya pa lubusang nakikilala si Jesus bilang kanyang Diyos at sariling tagapagligtas. At dahil hindi pa niya lubusang nakikilala si Jesus at hindi niya pa tinanggap bilang kanyang Diyos at sariling tagapagligtas, ito na lang ang kulang sa kanya kung bakit pinuntahan siya ng anghel at inutusan siya ng anghel na puntahan sa Joppa itong si Peter para si Peter ay pumunta sa kanyang tahanan at maipaliwanag sa kanya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan at maipakilala sa kanya na tanging si Jesus lamang ang pwedeng magbigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Kaya, itong si Cornelius ay wala siyang tinayang na panahon. Wala siyang tinayang na oras. Agad-agad ay inutusan niya ang kanyang mga servants at pinuntahan si Simon Peter doon sa Joppa. In glory to God, hindi sila nabigo. Natagpuan nila itong si Peter at si Peter ay dinala nila sa bahay ni Cornelius. So anong nakikita natin sa mensaheng ito? Tayong lahat na nakikinig sa oras na ito ay nais kong ipaunawa sa inyo na higit sa mga bagay, higit sa lahat ng regalo na pwede nating matanggap, ang pinaka-the best gift ay walang iba, kundi yung kaligtasan na ipinagkaloob na at ipagkakaloob ng ating Panginoong Hesus sa sino man kikilala sa Kanya at tatanggap sa Kanya ng buhay na walang hanggan. Yung tatanggap sa Kanya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Paano ba natin matatanggap ang salvation? So kung nandyan ka, tatay, nanay, yung mga anak, maganda na ang buong pamilya ay makarinig. Tulad si Cornelius
nung dumating si Pedro, lahat ng kanyang mga kasama sa kanyang tahanan ay tumanggap kay Jesus. So ngayon, hindi na story ng pamilya ni Cornelius ang pag-uusapan, kundi pamilya na natin. Paano ba na ang bawat pamilya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Una, napakahalaga ng pagkakaroon ng faith. Yung faith, pananampalataya sa Diyos. Dahil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay pwede tayong makalapit sa Diyos. Sabi sa Ephesians 2 verse 8 to 9. Ang sabi doon, God saved you by His grace. When you believe, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Ephesians chapter 2 verse 9, salvation is not a reward for the good things we have done. So, none of us can boast about it. So, ang kaligtasan ay mapapasa ating pamilya hindi sa pamamagitan ng ating mga magagandang gawa dahil ang kaligtasan ay hindi reward sa mga taong gumawa ng maganda, bagkus ang kaligtasan ay matatanggap natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya and by the grace of God. Dahil naniwala tayo sa Kanya, ang balik naman ito sa atin ay yung kaligtasan dahil naniwala tayo sa Kanya. Ang balik nito sa atin ay biyaya, grace, habag ng ating Panginoon. In the next, naniwala ka na kay Lord, nananampalataya ka na kay Lord. Pangalawa, napakahalaga ng repentance. Sabi sa 1 John 1:9. Sa 1 John 1:9, but if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all the wickedness. From all wickedness. The people of God, anong sabi doon? Pagkatapos mong manampalataya kay Lord, dadali sa iyong buhay yung grace ng Panginoon, yung habag ng ating Panginoon. At pag naramdaman natin yung habag ng Diyos, magre-repent tayo sa Kanya. Iko-confess natin sa Kanya ang lahat ng ating mga kasalanan. At ang sabi ng salita ni Lord, He is just and He is faithful to forgive us and to cleanse us sa lahat ng ating mga kasalanan at kahinaan. Yun, yung pangalawa nating pwedeng gawin para makita natin at ma-experience natin yung salvation, matanggap natin yung greatest gift ng ating Panginoon. Then, pangatlo, acceptance. Pangatlo, confession before acceptance. So, after faith, repentance, then confession. Same. 1 John 1:9. Anong sabi doon? But if we confess our sins to Him, kay Lord, pag kinonfess daw natin, sinabi natin sa Kanya yung ating mga kasalanan, He is faithful. He is just to forgive us. So, after faith, repentance, after repentance, confession. Then after confession, acceptance. So, sa Romans 10 verse 9 to 10, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ano pong sabi doon? If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved.
Hindi po ako nagsasalita doon. Ang nagsasalita doon ay mismo ang ating Panginoon, yung kanyang word. Na pag dineclare natin that Jesus Christ is Lord at pinaniniwalaan natin yung ating declaration at pinaniwalaan natin na ang ating Diyos ay namatay, ngunit muli siyang nabuhay mula sa mga patay, we are saved. Verse 10, For it is by believing in your heart that you are made right with God. Sa pamamagitan ng ating paniniwala, pagtiwala sa ating Panginoon, sabi doon, you are made right before God. And it is by openly declaring your faith that you are saved. So, sa lahat ng mga young people na nandiyan sa kanilang mga tahanan, kasama ng kanilang mga parents, maintindihan natin ang bagay na ito. Na ang bawat pamilya ay kailangan ng kaligtasan. Hindi lamang dapat mga anak ang makatanggap kay Jesus. Hindi lamang dapat ang tatay. Hindi lamang dapat ang nanay. Kundi ang buong sambahayan ay dapat magkaroon ng iisang tagapagligtas na walang iba kundi si Jesus. Dahil si Jesus lang ang namatay sa cross para bayaran ang lahat ng ating nagawang kasalanan. Sa pamamagitan ng ating faith, sa pamamagitan ng ating repentance, sa pamamagitan ng ating confession and acceptance, ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Wow! Nakakatuwa po! Nakakatuwa po, people of God, sapagkat ang naririnig nating mensahe today, although ito ay basic, although ito ay, kung titignan natin at papakinggan natin, ay pinaka-basic sa lahat ng mensahe, pero ito yung pinaka-importante at pinaka-foundation ng ating relationship sa ating Panginoon. Hindi ka pwedeng magsimula sa Diyos na nalalaktawan mo ang bagay na ito. So, ang tanong ngayong umaga, how does salvation come to man? Paano ba talaga makakarating yung salvation sa ating mga buhay at sa ating pamilya? Gusto ko ulit basahin yung Acts chapter 10 verse 3 to 4. One afternoon, about 3 o'clock, he had a vision in which he saw an angel of God coming toward him. Cornelius, the angel said. Cornelius stared at him in terror. What is it, sir? He asked. The angel replied, your prayers and gifts to the poor have been received by God as an offering. So, how does salvation come to man? How does salvation come to your family, to your household? Number one, gusto kong sabihin sa inyo that number one, God Himself desires this to you. Ang kaligtasan, nung tayong lahat ng mga tao ay nahiwalay sa Diyos, totally namatay yung ating spiritual na kalagayan. So hindi na hinanap ng tao ang Diyos. Kaya nga ang sabi ng salita ng Panginoon, walang taong naghanap sa Diyos. Kaya ang Diyos na talaga ang humanap sa atin. Kaya tayo magkaroon ng kaligtasan dahil number one, ito yung pinaka-desire. Ito yung pinaka-tibok ng puso ng Diyos na ang bawat individual, ang bawat pamilya ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil sa kaligtasan, ang tao ay makakabalik muli sa Kanya bilang ating Diyos, bilang ating Creator, at bilang ating Ama.
Hindi tayo makakabalik sa Ama. Hindi ma-restore yung ating relationship sa Ama at hindi natin mararanasan yung unfailing and unconditional love ng God the Father kung hindi tayo makakabalik kay Jesus Christ. The moment na tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior, magkakaroon ng restoration and reconciliation yung ating puso, yung ating espiritu sa Ama. At makakabalik tayo dun sa kanyang original plan for us. Nakita natin na si Lord mismo ang may desire. Si Lord mismo ang nagnanais na tayong lahat ay hanapin at lahat tayo ay magkaroon ng matagpuan natin muli ang ating Panginoon sa ating buhay. Pangalawa, God will make a way to connect to you. Si Lord mismo ang gumagawa ng kaparaanan upang ang kanyang plano na tayong lahat ay maligtas ay makarating sa atin. Makarating sa ating kamalayan, makarating sa ating tahanan, makarating sa kung saan man ikaw nakatira, dadalhin doon ni Lord ang kanyang mensahe ng kaligtasan. Ipapadala doon ni Lord ang kanyang greatest gift, yung salvation, para lamang makonect muli si Lord sa buhay mo. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. So imaginein mo yon, people of God. Imaginein mo yon na parang for how many years of your life, parang wala kang time. Siguro yung iba sa atin, mag-a-agree kayo na tumanda na lang kayo pero hindi kayo madalas pumupunta ng church. Or maybe yung iba sa inyo hindi pa talaga pumapasok ng simbahan. Wala talaga kayong time kay Lord. Kasi ang iniisip natin, yung ating pamilya, iniisip natin yung mga sarili nating mga pangangailangan. Pero si Lord, habang tayo ay nag-iisip at gumagawa ng mga kaparaanan para sa lahat ng ating mga pangangailangan, si Lord, walang iba na nilalaman ang kanyang isip, kundi tayong lahat. Tayong mga tao. Kaya gumawa si Lord ng pamamaraan para makonect sa atin. Maalaala natin yung story na binasa natin kanina. Hindi kilala ni Cornelius itong si Simon Peter. Hindi niya alam na si Simon Peter ay disciple ni Jesus. So wala silang personal na pagkakakilala sa isa't isa. Pero si Lord ang gumawa ng kaparaanan. Paano? Mayroon si Lord na inutusan na anghel upang magsalita kay Cornelius through vision. At sa time na yon ay kinuha ng anghel si Cornelius na papuntahin mo ang iyong servant doon sa Joppa at hanapin si Simon Peter. Sinabi na agad yung pangalan ng hahanapin. Sinabi na kaagad yung lugar kung saan hahanapin. Kasi ang nais ng Lord ay mapuntahan ang tahanan ni Cornelius. Kasi ang nais ng Lord ay maligtas si Cornelius. Kasi kahit siya'y mabuting tao, kahit siya ay generous na tao, hindi pa rin siya ligtas kung wala siyang personal na relationship sa ating Panginoon. Kaya nung time na yon, gumawa si Lord ng way para ma-connect si Cornelius kay Peter, si Peter kay Cornelius, at sa pamamagitan ni Peter, ma-connect si Cornelius sa totoong Diyos na walang iba kundi ang ating tagapagligtas na si Jesus. Wow! Yun mo, doon natin ma-appreciate si Lord kung gaano tayo kahalaga sa Kanya. Kahit wala tayong oras sa Kanya, kahit wala man lang tayo, hindi tayo naghahanap, hindi natin siya hinahanap, pero hinahanap niya tayo. Then pangatlo, God
send His servant to you. Balikan natin yung story. Ano ang sabi doon nung story? Sabi niya, papuntahin mo yung servant mo sa Joppa at hanapin si Simon Peter. Sino si Simon Peter? Simon Peter is a servant of God. Simon Peter was a servant of God. Hallelujah! Kaya nung time na yon, people of God, si Peter lang ang tanging nag-iisang tao sa lugar na yon na pwedeng magpaliwanag, magpakilala kay Cornelius na totoong Diyos. Kaya, gumawa si Lord ng paraan para isend niya si Simon Peter kay Cornelius. Gusto kong basahin yung verse 5 to 8. Acts chapter 10, verse 5 to 8. Now, send some men to Joppa, and summon a man named Simon Peter. He is staying with Simon, a tanner, who lives near the seashore. As soon as the angel was gone, Cornelius called two of his household servants and a devout soldier, one of his personal attendants. He told them what had happened and sent them off to Joppa. Wow! Amen. Salamat kay Lord dahil ang pagmamahal ni Lord ay hindi maiksi. Ang pagmamahal ng Diyos ay ito yung kanyang pamamaraan upang ang lahat ng mga taong naliligaw ng landas, mga pamilyang malayo sa Kanya, mga pamilyang hindi man siya kilala bilang tagapagligtas, ay muli ma-connect sa Kanya. And number 4, paano ba tayo naliligtas? Ano ba yung pamamaraan ni Lord? God uses prayers to open the way to salvation for every person and family. Kailan ba siya kinausap? Si Cornelius. Si Cornelius ay kinausap ng angel sa time na siya ay nasa prayer. Alam niyo, people of God, naniniwala ako na kung bakit ang salita ng kaligtasan sa oras na ito ay nakarating sa loob ng inyong tahanan at kayo ngayon ay sama-samang nakikinig ng mensahe ni Lord dahil mayroong someone na hindi tumigil na kayo ay sinasama sa prayer upang kayo ay makakilala sa Panginoon. Mayroong mga tao na hindi man natin alam, hindi man natin kilala, pero nagpipray na tayo, ang mga tao ay makakilala sa ating Panginoon. Ang mga tao makabalik sa Kanya. Kaya naniniwala ako na kung bakit, kung ngayong araw na ito, ngayong gabi ito, hindi aksidente na kayo ay sama-sama diyan sa sala. Sama-sama kayo sa inyong tahanan at kayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon. Ito ay plinano na ng Panginoon. And glory to God, sapagkat sa pamamagitan ng mga taong nananalangin sa atin, hindi naging maiksi ang kamay ng ating Panginoon para abutin tayo. Hindi si Lord nag-aksaya ng oras, bagkus hinanap ka ni Lord dahil mahal tayo ng ating Panginoon. At panghuli, God wanted His words to be spread in every place. Alam nyo, people of God, kung bakit ang Harvester Church ay meron ganitong gawain. Once a month ay meron kaming gawain na tinatawag na simbahay. Simba sa loob ng bahay. Kasi marami sa atin na hindi na talaga at wala ng oras makapunta ng simbahan. Maybe yung iba naman ay yung rason dahil sa work or yung rason minsan ay may kinalaman sa health. So, kahit na ano pa man ang maging rason natin, ngayon,
hindi mo na kailangan mamasahe. Kailangan mo lang magbukas ng iyong TV at kailangan mo lang i-welcome ang salita ng ating Panginoon. Kasi ang desire ni Lord, ang buong mundo, ang lahat ng sangkatauhan ay makarinig ng gospel, makarinig ng salita ng ating Panginoon. Kasi ang gospel, the word of God, the message of salvation, ay napakahalaga sapagkat people of God, the greatest gift of God here on earth in all people, wala pong iba kundi yung salvation. Kaya po napakahalaga na today, salamat kay Lord, pasalamatan natin si Lord kasi ang salita niya, ang paanyaya niya upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng reconciliation at magkaroon ng restoration sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya salamat sa ating Panginoon. Ang Diyos ay hindi nagkulang. Kaya sa verse 23 and 24, Acts 10, so Peter invited the men to stay for the night. The next day, he went with them, accompanied by some of the brothers from Joppa. Pagdating sa verse 23 and 24 ng Acts chapter 10, sumama po si Peter doon sa mga servants ni Cornelius at nagsama pa siya ng iba pang mga believers. At sila ay pumunta sa tahanan ni Cornelius. At nung time na yun, ano po ang nangyari? Napakaganda. Dahil that time, they arrived in Caesarea. The following day, Cornelius was waiting for them and had called together his relatives and close friends. Nung dumating na si Simon Peter sa kanyang tahanan, nagulat, hallelujah, nakakatuwa. Bakit? Sapagkat hindi lamang si Cornelius ang umupo para makinig sa mensahe ni Peter, bagkus ginamit ni Cornelius ang kanyang tahanan upang i-invite ang kanyang mga relatives at ang kanyang mga kaibigan upang sila din ay makarinig ng mensahe ng kaligtasan. Kaya po, ang purpose ng simbahay ay ang inyong tahanan ay magamit mo din, na ang iyong sala ay ma-invite mo din once a month ang iyong kapitbahay, ang iyong kamag-anak, ang iyong kaibigan, para ang iyong tahanan ay magamit ng ating Panginoon sa maraming tao na nangangailangan ng kaligtasan. God will make a way for all men to hear the message of salvation. We, as believers, do not hinder this. God is ready to harvest. We, as harvesters, let us go to the harvest field to harvest them. Tayo mga harvesters, tayo mga leaders, ang una nating i-priority na dalhin sa kaligtasan ng ating Panginoon ay walang iba kundi ang ating pamilya. Kaya mga kabataan, mga mommy and daddy, dalhin ninyo ang inyong mga anak sa kaligtasan na ino-offer ni Lord. Dalhin natin yung ating magulang sa kaligtasan ng ating Panginoon. There are a lots of Cornelius doing good works and praying, yet are not saved. Praying that all Peter, meaning all believers, will be willing to go and win the Cornelius. Maraming mga taong relihiyoso
Ang daming mga tao napaka-generous na mga puso. Napaka-religious na mga tao. Pero people of God, hindi po sapat ang kabaitan at ang ating pagtulong sa kapwa ay maganda yon. Pero hindi yon ang pamamaraan upang tayo ay maligtas. Dahil ang tanging paraan upang tayo ay maligtas ay tanggapin si Jesus bilang ating Diyos at paniwalaan na siya'y namatay para sa ating mga kasalanan. I-confess natin that Jesus Christ is Lord at magkaroon tayo ng acceptance, tanggapin natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. So people of God, maraming Cornelius sa panahon natin ngayon. Pero salamat kay Lord, marami rin Peter ang nandiyan sa bawat sambahayan na talagang siya din ang ginagamit ni Lord upang maghanda, upang i-prepare ang inyong sala, ang inyong tahanan, ang inyong breakfast, ang inyong lunch, ang inyong dinner, para makinig ng mensahe ng ating Panginoon. So, 4 na bagay ang kailangan ng bawat pamilya at bawat sambahayan. Salvation, then serving the Lord together as family, and then prayer altar to every family, and Word of God in every home. Kaya salamat. We appreciate you. I declare more blessing sa inyong family at sa inyong tahanan dahil pinapasok niyo po ang salita ng ating Panginoon. Kaya, salamat kay Lord dahil today, mayroon tayong in-exercise natin yung ating faith, nagkaroon tayo ng repentance, nagkaroon tayo ng confession, nagkaroon tayo ng acceptance, and glory to God, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan ang sinabi ni Jesus Christ sa John 14:6. The people of God, ang tanging daan upang ang lahat ng pamilya, ang lahat ng tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay tanggapin si Jesus bilang kanyang Diyos at sariling tagapagligtas. Kaya today, gusto kitang anyayahan na tumayo kayong lahat at hawakan nyo, maghawak-hawak tayo ng kamay at hawakan natin ang kamay ng magulang, ng anak, at today, tatanggapin natin lahat yung greatest gift of God at walang iba kundi salvation. So kung tinatanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior and your heart is ready to accept Him, sumama ka, sundin mo ang aking panalangin. Ito yung prayer of acceptance. Tanggapin mo ito na mula sa iyong puso. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Panginoong Hesus, binubuksan ko po ang aking puso. At sa oras na ito ay umaamin po ako. Marami akong nagawang kasalanan bukod sa kasalanan aking minana. Pero sa oras na ito, Panginoong Hesus, ang mga kasalanan ito ay hinihingi ko po ng tawad sa iyo. Dahil naniniwala po ako na ikaw ang Diyos na namatay doon sa krus para bigyan ako ng kaligtasan at kapatawaran ng aking nagawang kasalanan. Kaya sa oras na ito, Panginoong Hesus, inaamin ko po na marami akong kasalanan at hinihingi ko po ito ng tawad sa iyo. At sa oras na ito, binubuksan ko ang aking puso, buong buo sa iyong harapan. At tinatanggap kita bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. At sa oras na ito, Panginoong Hesus, ikaw na ang maging Diyos ng aking buhay. Ikaw na ang maging Diyos ng aking mga mahal sa buhay. Ikaw na ang maging Diyos ng aming tahanan. Sapagkat naniniwala ako sa iyong sinabi sa John 14:6 that I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me.
Kaya Panginoong Jesus, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Salamat po at sa oras na ito, iyon na ang aking buhay at ang aking puso, ang aking buong pagkatao ay ibinabalik ko at ipinagkakatiwala ko sa iyong mga kamay. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Nako, kung sumunod ka po sa prayer of acceptance, people of God, ang aking dalangin, hindi po natatapos dyan. Yan ay simula pa lang ng iyong pagtanggap sa Kanya bilang tagapagligtas. Pero kung gusto mong lumago, patuloy na lumago at lumawak at lumalim ang pagkakilala sa ating Panginoon, simulan mo na ngayon na basahin ang Kanyang salita. At simulan mo na mag-desire na ikaw ay makarating sa simbahay once a month or makarating sa church ng every Sunday or makarating sa inyong mga cell group once a week. Marami pong salamat at patuloy kitang pinapasalamatan muli dahil ang iyong tahanan ay naging bukas sa salita ng Panginoon. Marami pong salamat, pagpalain kayo ng ating Panginoon. God bless po. Ang title po ng aking share is Faith That Moves Finances. So, meron talagang pananampalataya na mamumove si Lord through our faith. So, sabi po dito sa Matthew 17, verse 20, you don't have enough faith. Jesus told them, I tell you the truth. If you had enough faith, even as small as mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. Amen. So, quick testimony lang po. Yung itong verse po nito is, isa na dito sa aking life verse. Kasi po, nung time na kailangan ko nang bitawan yung aking job before, ito yung na-receive ko the word ng Lord sa akin. And sobrang hirap siya kasi nung that time na yun is papuntang December. And na-receive ko to na kailangan kong, sabi nila na kailangan kong bitawan. So yung faith ko na po na yun is sobrang liit lang po talaga. Pero hinakbang ko po yun. And alam niyo po yung balik po sa akin doon ng Lord is naging doble at triple pa po yung ibinigay sa akin ng Lord na salary. Amen. Yung salita po ni Lord talaga is true. And dito po sa verse na ito, may makikita po tayong dalawang pananampalataya. So, ang pinakauna is small faith. So, yung verse na po na ito is, nung time na to, ang kinakausap ni Jesus Christ is yung kanyang mga disciple. And lumapit yung isang babae kay Jesus Christ at ang sabi, Jesus, pwede mo pagalingin yung anak ko? Kasi tinilapit ko ito sa mga disciple ko, pero hindi gumaling. So, yun yung story doon. So, ito yung sinabi ni Jesus Christ doon sa kanyang mga disciple. Na yung mga disciple ng time na yun, they have small faith. So, don't get me wrong, people of God, na pag sinabi, ibig sabihin ba, Kuya Jay, na kapag meron kang mustard seed, you should have small faith? No. Kasi, yung meron yung mga disciple ng time na yun, they have small faith at merong doubt. So, yung gusto ni Lord today, na magkaroon tayo sa ating finances, we should have a mustard seed faith. Na kahit sobrang liit lang yung faith na yan, sa pagbibigay mo this afternoon, is kaya kang pagpalain ni Lord. And, people of God, bakit yung finances natin connected siya kay Lord? Kasi, sabi doon sa Matthew 6 verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Amen. Huwag niyo ituring yung pagbibigay niyo kay Lord na simpleng bagay lang. Because our giving is a holy thing unto the Lord. And kapag ibinigay mo yan kay Lord, mayroon siyang blessing na ibabalik sa'yo. Hindi siya nakadepende sa kung anong laki ng halaga na ibibigay mo today. Pero nakadepende siya sa kung gaano ka natitiwala kay Lord sa pagbibigay mo ngayon. Amen. That tithes and offering, people of God, it is a holy thing unto the Lord. And
we should have this kind of faith. And this kind of faith, it is possible. And nothing is impossible to the Lord na kaya kang pagpalain. At through your faith, kaya ding pagpalain ng Lord yung family mo at yung mga taong pwede mong i-win sa kanila. And yun po, people, itong nangyari sa akin, mangyayari din po sa bawat sa atin. All we need to do is to have faith to God this afternoon. And ipag-pray natin yung seed na yan and yung amount na yan na hawak nyo, hindi lang yan amount. That is represent your faith to God. So, yung ibibigay natin kay Lord, possible na hindi yan buo. Pero, yung faith natin should be whole. Buo dapat yung faith natin. Kaya sa pag-pray natin, Lord, thank you sa mga tithes and offering namin. Salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kami, Lord, na binibless every day. Patuloy mo kami, Lord, na binibigyan ng aming pangangailangan sa bawat araw. Holy Spirit, maraming salamat because this seed, Lord, na ibibigay namin, God, ay naniniwala kami na ito ay multiply, Panginoon, dahil, Lord, ito ay itatanim namin, Panginoon, sa simbahan na matabang lubog, God. Lord, maraming salamat po. Pray kay Jesus. Amen.